Dalawa ang patay sa karambola ng truck, van at motorsiklo sa Ilocos Sur. Habang sa Cebu, sugatan ng isang matandang lalaki matapos masagasaan ng humaharurot na motorsiklo. Yan at iba pang aksidente sa kalsada sa Frontline Report ni John Arroa. Madaling araw noong Lunes, makikita ang isang matandang lalaking naglalakad sa gilid ng kalsada sa Barangay Guadalupe, Cebu City. Pinulot niya ang nahulog na basahan ng biglang. Sinalpok siya ng isang humaharurot na motorsiklo. Kita sa video na hirap makatayo ang matandang lalaki. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang ambulansya at dinala sa ospital ang lalaking si Nicolas Labra, 75 years old. Napuruhan sa binti si Labra na nagpapagaling na ngayon sa kanyang bahay. Kwento niya, bibili lang sana siya ng dyaryo ng mga oras na iyon. Depensa na nakabanggang rider na si Luis Menuza, may nadaanan siyang lubak hanggang sa hindi na niya nakontrol ang motorsiklo at nabangga si Labra. Nadaan naman sa arigluan ng aksidente matapos mangako ang rider na sasagutin ang gastos sa ospital at gamot ng biktima. Nayupi ang likurang bahagi ng MPV na ito matapos salpukin ng isang container truck sa Ortigas Avenue sa Pasig kagabi. Kwento ng truck driver. Nawalan ako ng preno. Lumusot na yung preno ko. Wala na talaga magawa. Appliances ang karga ng truck at dadalhin dapat sa Pasig. Hindi naman nasaktan ang dalawang sakay ng MPV. Posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in damage of property ang truck driver. Sa Santa Cruz, Ilocos Sur, nagsalpukan ang isang truck at closed van sa National Highway sa Barangay Gabusur. Nadamay sa bangga ng isang motorsiklo. Patay ang rider at ang driver ng closed van. 4 ang sugatan, kabilang ang pahinanti ng van. Gayon din ang driver at 2 pahinanti ng truck. Lumalabas sa investigasyon na umagaw ng linya ang van, kaya nasalpok ang kasalubong na truck. Habang sa Cayapan, Nueva Vizcaya, nahulog ang isang pick-up truck sa bangin ng 26 na talampakan ang lalim. Hindi napuruhan ang sakay nitong 4 na magkakaanak kabilang ang 2 minor de edad. Sa ngayon, nakalabas na sa ospital ang 3 sa kanila habang nagpapagaling pa ang isa. Base sa investigasyon, self-accident ang nangyari. Inaayos daw kasi noon ng driver ang kanyang cellphone sa dashboard nang hindi mapansin ang pakurbadang bahagi ng kalsada hanggang sa nahulog sa bangin. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arroa, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.